Magandang araw po sa ating lahat. Mabunying pagbati po sa mga kamanggagawa na bumubuo ng lupon sa paghahanda sa pagdiriwang ng ika-21 taon ng Covenant Partnership ng IUEUCCP. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng virtual na pamamaraan. Ipagdiwang ang ika-21 na taon ng pagkakaisa ng IUEUCCP sa gitna ng pandemya. Tayo po ay manalangin. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aming mga puso ay maging kaaya-aya sa iyong paningin, O Panginoon, na aming matibay na bato at aming manunubos. Amen. IUEUCCP sa ika-21 taon. Lumalago sa biyaya ng nagkakaisang pananampalataya tungo sa pagdadala ng mabuting balita ay ang paksa binuo at hinalaw ng lupon sa paghanda mula sa Efeso 4:11 hanggang 16 at sa Lucas 4:18 hanggang 19. Nais ko pong banghayin sa tatlong bahagi ang paksa para sa ating pagbubulay ngayong araw. Una, ang IUEUCCP sa ika-21 taon. Ang konteksto ng ating pagkakaisa. Ang konteksto ng ating pagkakaisa ay nagsilbing hamon sa dalawang iglesia upang limiin ang ministeryong angkop sa mga kaganapan sa buhay ng ating bansa na may kinalaman sa mga usaping pangkabuhayan, pampolitika at pangkultura na kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Hinahangad po natin bilang kapulungan ng mga tinubos ng ating Panginoong Hesukristo na ang ating sama-samang pagtugon ay makapag-aambag tungo sa paglaganap ng kapayapaan at katarungan sa sambayanang Pilipino at sa buong sangkatauhan. Ang pag-uusap ng mga lider ng IUEUCCP ng panahong yaon ay nagaganap tuwing pagkakatapos ng talakayan ng Kilos Bayan tungkol sa kalagayang pampolitika at kabuhayan ng bansa na ginaganap sa Shalom Center. At ang lagdaan ng tipan ay naganap sa panahon ng Reformation Sunday sa makasaysayang dako ng Moriones, Tondo, Manila noong Oktubre 29, 1999. Ang preambulo ng tipan ng pagkakaisa ay nagpapahalaga sa mga konsultasyon at pag-aaral na dinidilig ng pananalangin. Ganito po ang pagkakasulat ng preambulo. Pagkatapos ng mga pag-aaral at konsultasyon na hitik sa pananalangin, kami sa United Church of Christ in the Philippines at sa Iglesia Unida Ecumenical ay nagpapahayag ng aming nagkakaisang pananalig sa iisang Diyos, mapagmahal, makatarungan, at mapagpalayang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Aming pinagtitibay na kami, kasama ng ibang iglesyang Kristiyano, ay di maiihiwalay na bahagi ng isa, banal, laganap at apostolikong iglesia ni Hesukristo. Kinikilala namin na ang aming iglesia ay kapwa pinag-ugat at umusbong sa mga iglesia presbyteriana at episkopal. Nagsisikap tungo sa paghari ng Diyos. Kapwa namin pinagtitibay na ang aming kalakasan at inspirasyon ay nagmumula sa banal na kasulatan
At kami naninindigan at nagpapahayag ng magkakatulad na mga kredo. Ito'y kredo ng mga apostol at ang kredo ng Nisea. Kaya bilang aming pagkilala sa pinagkaisahang pananalig, paniniwala, mga sakramento at ministeryo, at sa pagsasakatuparan ng panalangin ni Jesucristo na sila naway magkaisa, buong pagpapakumbaba naming pinagtitibay ang aming pagkakaisa sa iisang katawan ni Kristo sa Espiritu at katotohanan. Sa ganitong layunin, aming itinatalaga ng may pagsamo ang aming mga sarili. Nagpupugay po tayo mga kapatid sa maalab na pagsusumikap ng ating mga manggagawa at mga kapatid na naghandog ng kanilang talento, panahon at tinatangkilik sa iba't ibang larangan ng ministeryo ng paglilingkod na naganap sa mga dako ng Laguna, Cavite, Rizal, Metro Manila, Batangas, Mindoro hanggang sa Bicol Region. Bahagi po ng ating pagdiriwang ngayon sa ika-21 taon ng ating pagkakaisa ay aking maamong iminumungkahi na ating pag-ukulan ng pag-alaala ang mga manggagawa na nagsindi ng sulo ng tipan ng pagkakaisa. Most especially to our beloved General Secretary Elmer Bulocon, na siyang prime mover ng pagkakaisa ng IUE-UCCP at ang iba pang mga manggagawa na nauna na sa atin. Ikalawang punto po ay lumalago sa biyaya ng nagkakaisang pananampalataya. Lumalago tayo sa biyaya ng nagkakaisang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabantayog ng katotohanan kung sino tayo sa gitna ng paglalayag na sumasalunga sa maraming alon na sumusubok sa ating pagkakaisa. Sa kabila nito, buong giting at kapakumbabaan na ating iginiit na tayo ay bahagi ng kalipunan ng mga tinawag at pinili ng Diyos na manatili sa pagkakaisa at sa pakikipagkaisa. Kinikilala po natin na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga talentong kaloob ng Diyos sa bawat isa, ay binibigyan natin ng halaga ang ating pag-uugnay-ugnay tungo sa pagbibigay kapurihan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa ikauunlad ng buong iglesia. Ang ating pagkaunawa sa lumalago sa biyaya, growing in grace, ay nag-uugat sa pagkilala at pag-unawa sa makasaysayang karanasan ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Kung paano nila pinagyaman at ibinahagi sa atin ang mga mayayamang patutuo ng karanasan sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. At ang mayamang karanasang ito, mga kapatid, ay ating iniuugnay sa ating kasalukuyang karanasan. Kung kaya't sa ating kapanahunan ay isinisigaw pa rin natin, God is good all the time, and God is great forevermore. Sa ating patuloy na paglago sa biyaya ng nagkakaisang pananampalataya, mahalagang balikan at pagbulay-bulayan ang 4 na punto ng pagkakapit-bisig na itinakda 21 taon na ang nakalilipas. Upang tayo'y magtasa at maglagom. At mula sa ating mga pagtatasa at paglalagom ay maisulat ang mga kwento na naglalaman ng ating sama-samang pagkilos sa lilim ng biyaya ng Diyos. At maibabahagi natin sa mga susunod pang henerasyon ng mga mananampalataya.
Nais nating panatilihin ang diwa ng Reformation movement sa ating panahon. At sa ating patuloy na paglago ay ipagpatuloy ang paglilinang sa mayamang karanasan ng ating pananampalataya at may buong sigasig na ibahagi ito sa bawat bahagi ng katawan ni Kristo. Sa yugto pong ito ng ating pagbubulay, atin pong sariwain ang 4 action points ng ating pagkakaisa. Una, magtukoy at magsagawa ng pinagkakaisang programa at paglilingkod, kagaya ng pagsasaliksik at pag-aaral pang teolohiya. Ikalawa, magbahagi na ng yaman ng ating mga iglesia, mga manggagawa o mga talento at lakas kakayahan ng tao at mga bagay material na mapagkakasunduan sa panapanahon. Ikatlo, magtiyak sa pagdalo ng mga kinatawan sa mga asemblya, komperensya at iba pang mga pagpupulong pang-iglesia ng isa't isa. Ikaapat, magpalabas ng pinagkaisahang mga pahayag hinggil sa mga malasakit na pambansa, panglipunan at mga pangkagalingan ng isa't isang iglesia. Ikatlong punto po, tungo sa pagdadala ng mabuting balita. The missionary journey ng nagkakaisang IUE-UCCP sa ating paglalakbay, ang 4 na punto ng ating pagkakapit-bisig ay tinatawag nating light post sa ating pagkilos sa pagdadala ng mabuting balita. Ang daladala nating mabuting balita ay para sa lahat ng tao. While the good news is intended for all, we must be aware that there are groups of people who have their own different perception of the gospel. It is definite that the poor, the oppressed, and the downtrodden, for them, the gospel is really a good news. But to the perpetrators of injustice, to the willing instrument of falsehood and fake news, to the worshippers of idols, ang mabuting balita ay isang maanghang at mapait na balita sa kanilang pagkatao. Atin din pong alalahanin na ang mabuting balita ay kapwa, pastoral at propetiko. At the very core of the good news is a message of hope and life in its fullness. And at the same time, confronts evil, kasinungalingan, pagtutol sa kasinungalingan, at pagtutol sa lahat ng banta sa buhay. Ang ating kasalukuyang konteks ng pagdadala ng mabuting balita sa mga dukha requires our diligent and sharp analysis of our context. At hindi lamang pagpapatalas ng pag-usuri ng ating konteksto, kundi nangangailangan din ng matalas na organizational approach between and among us, lalong-lalo na sa mga mahihirap at mga pinagsasamantalahan. Tulad ng tinutukoy ni Kristo Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas sa Kabanatang 4, talatang 18 hanggang 19. Sapagkat ako'y naniniwala na ang kapangyarihan ng mabuting balita ay makakasumpong ng mayamang lupa at magpapatuloy itong lumago at maging malakas at maging maunlad na komunidad ng biyaya. Isa sa mahigpit na hamon
sa ating harapan ngayon mga kapatid, sa ating pagtitipon, sa pag-alaala ng ika-21 taon, ay ang shortage ng ating mga manggagawa. Kailangan po nating ulit-ulitin ang tinig na panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan. Sino ang aming isusugo? Sino ang hahayo sa ganang amin? The field is ready for harvest. Kailangan natin ng maraming tao na mag-i-engage actively bilang mga manggagawa ng ubasan ng Panginoon. Sa ubasan ng Panginoon, there should be trainees, trainers, professors, supervisors, and pastors. Tulad ng isinasaad sa Mateo 20:1 hanggang 16, sa kwento ng ang mga manggagawa sa ubasan, kinakailangan nating ipagpatuloy na tagintingin ang hamon at aggressively recruit our workers. Sa pag-recruit ng may-ari ng ubasan, ang sinasabi ng teksto ay nagsimula ng umagang-umaga. Sa aking pananaw, ay dapat simulan sa mga bata ang pagpapatanaw ng mabubuting gawain at pagmamahal sa iglesia. Muli ang may-ari ng ubasan ay lumabas ng mag-iikasyam ng umaga. Sa aking pag-unawa, tinutukoy nito ang hanay ng mga kabataan. Lumabas muli ang may-ari mag-aalas 12 ng tanghali. Ang kaniyang target marahil ay yaong mga nasa katanghalian ng gulang o kaya ay ang mga professionals sa ating kalagitnaan. Muli ay lumabas siya ng mag-iikatlo ng hapon na maaring ang kanyang nire-recruit ay yung mga well-established na sa buhay. Economically stable na ang pamilya. At muling lumabas ng ika-5 ng hapon na sa aking palagay ay tumutukoy sa mga retired na sa mga trabaho. Ngunit may sapat pang lakas sa physical at spiritual na larangan ng buhay. Mga kapatid, let us aggressively recruit workers for the vineyard of the Lord. Sa Efeso 4:11 hanggang 12, ang sabi po ay ganito: ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito, ginawa ng Diyos ito, upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang iglesia. At sa talatang 13, nang sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Patuloy nawang pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tipan ng pagkakaisa ng IUE UCCP. At ang pag-asi ng banal na Espiritu ay sumaating lahat sa pagdadala ng mabuting balita sa mga dukha sa ating panahon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.